Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Rescue and Disaster Depot ng MMDA dito sa Barangay Tanyong sa Marikina. Ngayong panahon ng mga bagyo, ng mga thunderstorms at ng mga kasunod na pagbaha, napaka-importante po na tayo laging I am ready. At dito nga po sa lugar na ito, sa warehouse na ito, nakaimbak ang mga kagamitan ng MMDA for quick deployment sakaling kailanganin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sakaling magkaroon ng mga sakuna, lalo na po ang mga pagbaha. Makikita natin dito ang ilan sa kanilang mga rescue boats. Meron yan siyempre mga kasamang mga life vest, may mga sagwan. Yan ho mga bangka na nakikita nyo yan, 100 piraso po yan. Sa ngayon ay may 20 na lamang ang nakaimbak dito dahil ang karamihan ay naipamigay na sa mga barangay sa iba't ibang mga LGU para magamit sa kanilang rescue operations. Ito po napakahalaga rin sakaling magkaroon ng mga pagbagsak ng mga puno dahil sa malalakas na hangin pag may bagyo. Ito ho, narito ang kanilang mga chainsaw para naman magkaroon ng access ang kanilang mga rescue vehicles tulad ng nakikita ninyo dito. Yan po pwedeng gamitin sa paghahatid ng mga relief goods, pwedeng pangsundo sa mga stranded na pasahero, lalo na yung nakikita nyo yan na mukhang bangka na may gulong. Yan po ang tinatawag nilang amphibious truck. Pwede sa kalye at pwede rin lumusong sa napakataas na mga pagbaha. Sa mga panahon po na may mga trahedya na dulot ng mga pagbaha, lubhang napakahalaga ang malinis na drinking water o yung mainom na tubig ng ating mga kababayan. Ito ho ang kanilang mobile water treatment facility. Tested na ho ito na dinala ng MMDA nang sila ay magsagawa ng misyon sa Tacloban noong manalasa ang bagyong Yolanda. Ito ho, kahit tubig baha, pwedeng idaan sa water treatment facility at sa loob lamang ng ilang minuto ay pwede nang mainom ang tubig na galing mismo sa pagbaha. At kaugnay po ng water treatment facility at gayon din ang Rescue and Disaster Depot ng MMDA, makakasama po natin ngayong umaga si Attorney Emerson Carlos, siya po ang Assistant General Manager for Operations ng MMDA. Magandang umaga, Attorney Carlos. Magandang umaga, Ivan. Okay, sir, dito muna tayo. Itong depot natin, gaano ho kabilis sakaling kailanganin? Right here, right now, sa ibang mga lugar, gaano ho natin kabilis ma-deploy itong mga rescue equipment natin? ASAP yun, immediately. Rapid deployment tayo dito dahil malaki yung lugar, mas madali maagalaw itong mga gamit natin. At bakit po Marikina ang napili nating gawing depot? Nakita po natin itong Marikina sa mga may hazard sa panahon po ng hindi lang nung pagbagyo, pag-ulan, kundi kasama na rin mga posibilidad ng earthquake. Of particular interest po itong ating mobile water treatment facility. Tell us about this, sir. Paano po siya? How does it work? Well, ang kailangan lang po nito, kailangan po tayong water source para po ma-filter at maging potable yung tubig natin. Kahit po tubig baha? Kahit tubig baha, kahit galing sa river, kayang gawing tubig para inumin. Paano po yung proseso? Well, pumapasok po, kukuha po tayo ng water source mula dito. Kaya po nito, kumukuha tayo sa fire hydrant ng water source po nito. Tapos i-filter dito sa makinarya dito sa loob at paglabas, pwede nang inumin ito. Gaano ho katagal at gaano karami ang pwedeng i-produce na potable drinking water nitong ating kagamitang ito? Habang meron tayong water source, meron tayong power to generate energy dito, and kaya pong tumagal nito, kaya nitong gumawa ng 3,500 liters sa isang oras. At malaking bagay po ito, lalo na sa mga panahon na magkakaroon tayo ng problema sa clean drinking water, lalo na sa mga disaster areas. Ito ho ang sample ng water of clean drinking water na dumaan dito sa ating water purifier. Sample na natin, sir. At tayo po ay magbabalik mula dito sa Barangay Tanyong sa Marikina sa Rescue and Disaster Depot ng MMDA. Maraming salamat, Attorney Carlos. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Ivan. Samantala,